Sang-ayon ba kayo dito sa post na 'yan? Or ang sabi dito, mga anak na may tattoo handa magpa-hair follicle drug test. 'Di ba? Akala mo mga sanggano, eh, 'pag kasi tiningnan mo ito sila Basti mukhang siga-siga talaga 'tong mga 'to, 'di ba? 'Pag tiningnan mo 'yan si Basti sa personal, malaking tao kasi ito, malaki katawan, eh, parang siga-siga. Si Pulong din, siga-siga ang dating. O ngayon tingnan mo ngayon yung mga anak ni Marcos at ni Lisa, mga disente, oh, planchado buhok, oh, naka-polo shirts, naka-long sleeves, prim and proper, walang tattoo. Kaya lang kaya lang takot sa drug test. Eh, 'di ba? Oh, saan ka? 'Di, ako serious, sa mga tatay, 'di ba? Sa mga katulad kong tatay, halimbawa yung anak niyo magpapa-tattoo, type niyo? Siguro hindi, ako hindi ko type 'no, pero may mga tattoo ako. Pero kung yung mga anak ko especially babae, ayoko mag-tattoo sila. Pero kung magpa-tattoo sila, okey lang. Pero mag-addict sila, hindi ko type. Hindi ko type, kayo type niyo mag-a-addict yung anak niyo? Oh, 'di ba? Hmm. So, ano mas gusto niyo sa anak niyo? May tattoo, pero matapang sa drug test o walang tattoo pero duwag sa drug test? Oh, sabi walang tattoo, planchado damit kaso ngiwi naman, oh, 'di ba? Ayan, yaan po, tama po kayo, yaan ang definition natin ng disente. Planchado buhok, planchado ang damit, naka-long sleeves, malinis, walang tattoo. Hmm. Maaliwalas ang mukha, hindi mukhang siga-siga. Oh. Pero takot sa drug test. Oh, sabi dito ni Lilet, ginigipit nila si Pastor Kibuloy kasi po nainggit sila kay pastor. Ay kung andi dito si pastor at kung wala siyang warrant of arrest, I'm sure isa pa si Pastor Kibuloy mangunguna sa drug test. Naku, oo. Lalo na yung mga taga kay OJC, magpapa-drug test yang mga yan. Ako naniniwala ako handa silang magpa-drug test. Ariston Gallo, fashion lang po kasi ang tattoo. Correct. Ako I have nothing against tattoo. Sa akin lang iniisip ko kung sa mga anak ko ayoko. Pero ako mismo may mga tattoo, pangalan nga ng anak ko 'yan, eh. May mga tattoo ako, eh. 'Di ba? So, hindi masama ang tingin ko sa may tattoo. Wala. Pero ako, tutuusin, masama talaga ang tingin ko sa nag-a-adik. Hindi ko po kayo kino-condemn. Kung adik kayo, isa po ang gagawin ninyo, okey? Una, repent. Admit it. Admit that you are drug addict. Kasi you cannot repent if you are in denial. Let me repeat that. You cannot repent if you are in denial. 'Pag hindi mo inaamin ang mali mo, hindi ka magre-repent. So, hindi ko po kayo, sa mga addict, hindi ko po kayo binabash. Pero I really suggest you get help. Admit it, you repent, and then get help. Kasi baka mamaya yung anak mo nire-rape mo na. Baka pati yung pera ng pamilya mo ginagamit mo na. Baka pati mahal mo sa buhay mapatay mo. Bago ka umabot sa ganong lugar, get help, you repent, stop it. Okay? Ayoko talaga ng droga. Kung gusto mo, mag-tattoo ka na lang sa sarili mo araw-gabi. Basta wag ka magdodroga. Hmm. Hmm. Sabi dito, ayaw magpa-drug test kasi hindi naka-review. Hindi naka-review kasi lutang kasi good item na serve. Ha? Ano? Ayaw magpa-drug test kasi hindi naka-review. Venus Odi sabi, acceptance and repentance po, then ask forgiveness to the Filipino people, tapos drug test na. Kung positive, comply the consequences. Kaya nga, alam mo masyado ng, I think President Marcos should take the responsibility of a leader. Una, as the leader of the country, as the leader of the Philippines. Second, as the leader
of their family. It's about time na to lead. Kasi ang mga Duterte po ay handa at magpapadrug test na. Inaayos na po yan, gagawin na po yan sa madaling panahon. At pag nagpa-drug test ang family Duterte, Marcos has no choice kung hindi i-convince yung kanyang family magpa-drug test. Now, it's about time for Marcos to be a man. To take the challenge and to lead his family. Not only his family, but the country. So, take the challenge. Magpa-drug test. O yun, Jacqueline Perez, maraming salamat po. From Australia to, di ba? O yan, nagbigay siya ng pangkape. Maraming salamat po. Jacqueline Perez. Hindi kasi ito, kumakalat na po ito sa social media. And, this is a serious, this is a serious accusation. Mga walang tato, ayaw magpa-drug test. Marcos, it's your time na ipakita, to prove yourself, hindi takot ang ikaw bilang tatay, yung asawa mo, yung mga anak mo sa drug test. Ano to very reasonable challenge, and yet, na po to, kumakalat na po to. Di ba? I mean, don't tell me na walang binatbat ang Marcos family sa Duterte family. Kaya nga, I'm giving you a chance. It's for your own good. It's for the good of your family kung kayo magpapadrug test. Kung wala kayong itinatago, ano bang masama? Ngayon, puntahan natin yung isang banda. Tita Edvi, from Australia rin, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you po, Tita Edvi. Ngayon, kung sakali naman, talagang gumagamit kayo. And until na gumagamit kayo, again, babalik ko po sa inyo. Hindi ito para ihusgahan ko kayo. Kasi iniiwasan ko po humusga ng ibang tao. Kaya lang, you need to admit it, you need to repent, and then, get help. Pahinga ka muna saglit, unload ka ng droga, kung sakali I'm just looking at two sides, negative at positive. Di ba? Kung ikaw hindi gumagamit, magpa-drug test ka. Kung ikaw ay gumagamit, you repent, you admit, and then rest ka muna, let Sarah lead. For the meantime, pag okay ka na, if you are clear, and then you are sober, and you are declared medically sober, wala nang droga sa katawan mo, then go back to the position. Walang masama. And then lead the country. Di ba? Sabi ni Macaria Cruz, isama sa drug test si Senator Amy at mga anak niya. Yes, I agree with that. Actually, dapat yung mga head of the state. Ano yun? Senate President, Speaker of the House, si Chis Escudero at saka si Tambaluslos, mga secretary, dapat magpa-drug test din. And we are challenging you, Senator Bato and Senator Bongo. We are challenging you, take the drug test. Senator Robin Padilla, take the drug test. Huwag kayong magalit sa akin baka magagalit kayo sa akin. Maraming nagalit nung sinabi namin magpa-drug test si Sara. Pero ngayon, nauunawaan na nila dahil pati si Doc Lorraine, china-challenge si BP Sara, pati si Rocky, china-challenge si BP Sara. Now, it's time for us to call on Bato and Bongo to take the drug test. Dapat magpa-drug test din sila. Ako rin, Ready ako. Anytime, anywhere. Sabihin nyo lang, sabay-sabay. If you consider yourself as a political blogger, hindi pwedeng addict ka. Hindi ka talaga pwedeng addict. So, I mean, political blogger ka, magsisigaw ka dyan kay Marcos, addict, ikaw pala, addict din. Di ba? O sasabihin mo, addict si Pulong. Yung pala, addict ka rin. So, kailangan pati vloggers. Now, I'm asking you, vloggers, are you ready to accept the challenge? Lahat tayo, vloggers, pa-drug test tayo. Di ba?
Ano ba naman kung negative ka, ano problema niyo? Ako isa lang poproblemahin ko dun, mahal daw. Pero okey lang. If I need to prove myself that way, sige. Pero mahal daw, pa-drug test, okey lang yun. One time lang naman yan, oh. Oh, yung nahuli sa Alitagtag, Batangas, nasa kanila hati-hati sila. At ang balita po namin sa SMNI diyan, yan po ay di umano, ang sabi ay moro-moro lang. Drama lang yan. Para magpasikat na meron silang record-breaking drug haul. Meron silang nahuli na bloodless. Paano magiging bloody yun? Arte-arte nga lang, di umano. Hindi naman pala totoo. Paano kapag kalbo, coach, puwede raw yung kuko 'pag kalbo? Oh, sabi dito, Trixie Battery, ang isang tao na gumagamit ng droga na matagal ng panahon, ang droga ay sinisira nito ang jaw or panga ng isang tao, nagga-grind sila sa kanilang mga ngipin, gano'n. 'Di ba, totoo 'yun. Oo, may mga kakilala ako na nagbagong buhay na talagang 'pag natutulog nagga-grind ng ipin. Baka nanonood nga sa akin 'yan, Oo, kayo po yung tinutukoy ko. Pero nagbagong buhay na, nagga-grind po sila ng ipin lalo 'pag kahit natutulog nagga-grind po ng ipin. Hmm. Pansinin mo 'yan, hindi niyan kaya matulog sa harap ng ibang tao kasi magagaganyan 'yan. Unconsciously tulog sila pero nagagaganyan ng ipin. Sabi ni Venus, "O di kaya pala ngiwi sa pangulo 'pag nagsasalita." Yun na nga, nakikita including Abalos, grabe ang ngiwi nila. Ngayon hindi ko po kayo pinagbibintangan Marcos or Abalos. It is your chance nga to prove yourself na negative kayo. So magpa-drug test kayo, 'di ba? Kasi 'pag hindi nagpa-drug test si Abalos, hindi nagpa-drug test si Marcos at yung kumakalat na video, ngingiwi-ngiwi, ano pa iisipin ng tao? Kaya nga dapat magpa-drug test sila. Yung nahuling sa Alitagtag mga tawas at harina lang yun, o yun, totoo, ayun daw ay drama lang. Sana magpa-drug test si Tatay Digong ng mandatory drug test bill, dami pa naman kampi kay Tatay Digong na ako alam mo, I'm positive about this, that someday magiging mandatory na ang drug test, 'no? Siguro pinaka-latest niyan sa 2028 pag-upo ni VP Sara. Because I'm sure VP Sara will be the next president at ang pinakamatagal niyan is 2028. So ako, I assume by 2028 may drug test na or puwedeng mapaaga kasi isinusulong na po ni Pulong. Mm. Nasu Ayan, hindi po bintang kundi nakikita sa physical appearance. Totoo po, tama naman. Kaya nga, it's about time patunayan nilang hindi sila adik. Ayun, sabi ni Thailand, Cambodia Travel TV, Coach Oli, nung nagwo-work ako sa Win Hotel, pinag-drug test kami, kalbo ako noon, kinuha sa kilikili ko yung buhok. Kaya, oo, marami namang buhok ang isang tao. Meron sa kilikili, meron pa doon sa baba. O, di ba? Pero pwede raw kuko. So, alam nyo, ito lang masasabi ko. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang hirap pong i-convince ng ayaw. Kasi lahat po ng palusot, baka patamamaya si Jose Rizal, si Magellan, si Lapu-Lapu gawing rason para hindi magpa-drug test. Pag ayaw talaga ayaw. Pero pag gusto naman yan, simple lang yan di ba? Yung iba nga lang ang pinoproblema sa drug test, mahal. Pero kung may pera ka naman, simpleng-simple, kayang-kaya. Kilay puwede sa hair follicle test? I think so. Basta buhok, 'no? Kaya lang kawawa naman yung kilay mo kung tatanggalan ng madaming buhok, pambihira. Sa akin walang problema, marami akong buhok, meron akong buhok dito, may buhok ako dito, may ang dami kong buhok. Hindi ko na puwede explain sa lahat, Kaya ako ready ako. Sana nga matuloy 'yun.
pati mga vloggers, oh. So, hindi po ito it's about time. Ako hindi lang si Marcos ang pinapanawagan ko, buong family po nila magpa-drug test. Ipakita ninyo na kayo ay matitino, yung apelyido niyo matitino. Sumama ka na rin, Amy. Oh, magpa-drug test ka. Ang panay ang dikit mo, Amy Marcos sa mga Duterte. Oh, kung gusto mong talagang dumikit sa Duterte, ikaw manguna. Magpa-drug test ka, Amy. Oh, Coach Oli, bibigyan ng presidential pardon ni Bangag si Gamban kagaya ang ginawa ni Panot kay Trillanes, binigyan ng presidential pardon. Basta masiraan, no? Masiraan ng mga Duterte, yan kakampihan at kakampihan nila. Paano po magpapa-drug test kung hanggang ngayon gumagamit pa din? Ayun, yun yung in-explain natin. Kung hanggang ngayon naman ay gumagamit pa rin, dapat mag-repent. Admit the mistake. Alam mo kung ako kay Marcos, halimbawa ako kay Marcos, halimbawa ako si Marcos, kung negative ako, ang gagawin ko, kung hindi ako gumagamit, dati na ako gumagamit, i-a-admit ko, matagal na akong gumagamit at magsa-subject ako to drug test. I will undergo a drug test. Ngayon, kung halimbawa naman ako si Marcos, gumagamit ako dati at hanggang ngayon gumagamit ako, alam mo, aaminin ko na sa taong bayan. Para matapos na yung issue, aaminin ko, pasensya na po, patawarin niyo ako, inaamin ko, pero magbabagong buhay na ako. I will subject myself to medical intervention, papasok ako ng ospital, iaalisin ko na yan, at pagka okay na ako, magpapadrug test ako ulit, and then I will prove you okay na ako. And then I will subject myself to drug test every 3 months. Ganun. Kasi ang tao, natatanggap naman nila ang pagkakamali ng isang tao kung umaamin at nagpapasakop doon sa kaparusahan at willing magbagong buhay. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang mahirap lang pagka hindi mo ginugusto magbagong buhay. 'Di ba? O di gano'n ang gawin niya. Kahit Marcos has a choice. Anong gagawin mo dun sa dalawang yun? Rogelio Pagaran, Boss Oli, dapat sagot ng gobyerno niya about sa drug test. Siguro pagka public official ka, sagot ng gobyerno 'yan. Pero siguro kunwari kami mga vloggers, hindi sagot 'yan ng ano. Coach Oli, huwag na po dumikit sa mga Duterte kasi manggagamit ang mga Marcos. Ha? Huwag na po dumikit sa mga Duterte kasi sino si Imee? Ruby Herman, mamumuti mata natin, hindi magpapa-drug test yan sila kasi mga addict nga sila, sabi ni Ruby Herman. Exactly. Kaya nga po, ang ginagawa po natin ay pinapanawagan natin si BP Sara. Ngayon, magda-drug test ang buong pamilya ng Duterte. Ngayon, pinapanawagan din natin si Bato, si Bongo. At pinapanawagan natin na hanggang sa ngayon ay marami pa magsunuran sa mga Duterte magpa-drug test. Kasi alam natin wala talaga silang plano magpa-drug test. Ngayon kung talagang wala silang plano magpa-drug test, malay natin baka mag-resign dahil nakakahiya na or magising na ang AFP doon sa hindi pagkikinig ng gobyernong ito. Marcelino Junior Aquino, ay nakakataba naman ng puso ito. Maraming salamat po Marcelino Junior Aquino. Sabi niya, Coach Oli, kapag nanonood ako sa programa mo, masaya ako. You are the best vlogger, marami kang matutunan. Ay, marami naman salamat, no? Pero marami po magigaling na vlogger. Pero ipinapangako ko po, I will focus on the issues, I will focus on the news. At sana po ay ipinagdadasal ko na ako po ay makapaghatid ng balita na maraming matututunan ang ating mga manonood. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero yan po ay kasama sa aking panalangin at kasama yan sa aking ambisyon na makapagbalita at makapaghatid lamang ng balita, walang kinikilingan, at mag-i-stick tayo sa issue. Yan. Yan ay pangarap ko. Pangarap ko rin mabawasan ang aking pagmumura. No, yan.
Florinda yun, maraming salamat sabi niya, "I love Coach Oli kasi transparent." Thank you po, yan, oo. Marami din naman akong pagkakamali kaya lang lagi kong sinasabi sa sarili ko, ay kaya nga namatay ang Diyos sa krus, eh, para patawarin ang mga kasalanan. So, kaya yung tina-try ko na lang i-improve yung mga pagkakamali ko. Yun, magandang tanong. Hannah J, may meeting po ba sa nangyayari sa Davao? Yes po, meron po. Meron po, meron at meron, meron at meron. Kaya nga sinasabi ko, this is the next EDSA. Sabi ko dun sa vlog kong isa, karamihan naman nag-attend sa MySug. Ang nagbigay sigla diyan, hindi yung speaker lang, kung hindi ang mga taga kay OJC. Alam yan ng mga Marcos. Naka-monitor sila. Alam nila ang nagko-cover lang ng maisog, SMNI. Lahat po yan nandito. KOJC, SMNI nandito. SMNI and KOJC will play a very, very, very big part kung magkakaroon ng rally or ng pagpalit ng gobyernong to Sara Duterte. Eve Wiling, nakakahawa ang mga taga kay OJC Coach Oli na hawakan na. Sa anong pamaraan? Alam mo wala akong nakitang taga kay OJC mayabang. Totoo 'yan. Very polite sila, para silang SM, happy to serve. Oo, lagi silang alam mo kasi para kang nakakahawa 'pag napasok ka sa kay OJC, para kang nakahanap ng kapamilya mong malaki. Oo, ang saya-saya nila lagi, nagbabantay sila do'n, ang saya-saya nila.